Magandang buhay, si Kuya DM. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang biyaya ng Diyos ay tapat. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Micah 7:18. Wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Ito pong verse na to is memory verse ng aming mentor, ang aming tatay sa pananampalataya sa Outreach 11 JILGM, si Pastor Mauro. At palagi, noon, kasi syempre ako katulad ko, isa akong galing sa kasalanan na pamumuhay, isa akong galing sa buhay na mula sa kadiliman ay dinala ng Diyos sa kanyang liwanag. Parang iba tama sa akin na to kapag nadidinig ko palagi itong sinasabi ni Pastor Mauro sa kanyang prayer, sa kanyang mga exhortation. Parang ako yung pinaparinggan ng word na to, pinapatawad, makasalanan. At hindi lang naman pala ako. Minsan napag-usapan namin to sa Bible study ng mga Desire Boys. Hindi lang naman pala ako. Sila din naman pala ay feeling na ganito, no? And purihin ng Panginoon, yung aming mentor sa BS, Pastor Lino, Pastor Ver, Pastor Lino Torino, ay siya po'y umuwi na sa bayan ng ating Panginoon sa langit. Si Pastor Ver ay kanyang katukatulong. Pinaliwanag niya sa amin na ang ibig sabihin ng wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh, pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman, sa halip ay ipinapadama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Sa isang makasalanan na katulad ko at naglilingkod sa Panginoon, palagi tayong pag-aharap sa Panginoon ay banggitin na tayo ay pinatawad ng Panginoon at humihingi palagi ng tawad, sapagkat nais ng Diyos na pagdating natin sa takdang panahon, pag-uwi natin sa langit, ay doon wala nang kasalanang mananatili at walang makakarating sa langit na makasalanan. Kaya ito ay gustong-gusto ko ngayon nung maunawaan ko, at hindi pala ito pinaparinggan kami o tinutumbok, kung hindi pinapaunawa na ang isang nagnanais makapasok sa langit, kailangan sa'yo walang dungis, walang kasalanan, at tayo yung ikakasal, at ang bride ay tayo, ang iglesia, at ang groom ay si Jesus Christ. Nais ni Jesus Christ, kaya ang bride pala ay nakaputi, nakaputi ako ngayon, ay kailangan ang bride ay malinis na malinis, walang bahid, dungis ng kasalanan. Tayo yung bride ni Christ. Pinapatawad day by day, from glory to glory, ang lahat ng ating kasalanan. Kaya kapag meron tayong naalala na hindi matuwid na pamumuhay, ay ihingi natin ng tawad. Kapag may naalala tayo na hindi tamang pamumuhay, ihingi natin ng tawad. At hindi nananatili sa galit ng Panginoon, ngit-ngit ng Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung totoong nagsisisi, alam ng Diyos yung totoong humihingi ng tawad, at ipinapadaman niya sa atin yung tamang pagmamahal, yung tamang pag-ibig. At yun yung palagi nating isipin, mga kapatid. Huwag nating isipin yung katulad ng iniisip ko, yung iniisip ng iba, subalit ito pala ay biyaya ng Panginoon, at mapalad tayo kapag tayo nakakadama ng mga ganitong salita ng Diyos na ikaw ay hindi naman pinapatamaan, kundi ito pala yung tunay na mga pastor na palagi yun ang sinasabi, kasi kung paano siya nagsisisi sa kanyang kasalanan, kung paano siya umiiwas sa pagkakasala, ganun din yung ginagawa niya sa kanyang buhay, at ganun din yung gusto niyang mangyari sa kanyang flocks na nasasakupan. And thank you sa biyaya ng Panginoon na naranasan namin ito, sapagkat ginamit yung aming mentor. So to God be the glory. Kaya po tayong lahat ay
magpatuloy sa Panginoon. Tayo pong lahat ay gumalaw at higit sa lahat mamuhay ng mayroong kabanalan, lumakad sa kanyang righteousness at higit sa lahat gawin natin to ng may pagmamahal, pagpapakumbaba at higit sa lahat pagsisikap. And to God be the glory. Magandang buhay at sa inyo pong lahat na pinagpala at nakikinig. Tayo pong lahat ay mahal ng Panginoon. Ulitin ko po, ang ating verse ay Micah 7:18. To God be the glory.